Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of God. Nawalan din yung pangalan. Kunin na yung pangalan. Hallelujah. Hallelujah. You can have it. The praise your people, Lord God. Kailangan ka sa pagpupuri sa iyong mga anak na nagpupuri sa iyo. Ang mga banal na nagpupuri sa iyo. Salamat po, Ama. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Bago tayo magpatuloy, kung mayroon po mga prayer request, bibigyan natin ng daan para po dalangin natin sa Panginoon. Mayroon bang mga prayer request po sa Panginoon para pong bigyan ng daan? Ang mga salita ng Panginoon natin pong tatalakayin. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Wala pong prayer request. Salamat po sa Panginoon. Ay po, patuloy po sa Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay complete obedience. Complete obedience. Nangahulugan ang complete pong pagsunod po sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay mahalaga. Ang sabi po sa mga kasulatan, it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Tayo po mag-pray sa Panginoon muli. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat, lubos kami ay nagluhod sa iyo, nagpang-awa sa iyong habag, iyong grasya, sa iyong pagmamahal. Naigawan mo ang iyong bendisyon sa bawat isa. Ang aking pong kapatid, si Bibi Kaong Lulagi ay naroon man sa hospital ngayon. Ikaw po pa maghipo at ikaw may bigay ng kagalingan sa kanyang katawan dahil sa naka-oxygen po. Naniwala kami, Panginoon, ikaw ang nagbibigay buhay, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, in the name of Jesus Christ. Ang pagsunod sa iyo ay mayroon pong kaganapan, mayroong kaginawahan, may kagalingan, may himala. Dalahin ko po ang bawat isa na rito, maging kumpleto ang pagsunod namin sa iyo, magiging matapat kami sa iyo, maging magpakumbaba sa iyo, maging masunurin sa iyo, maging pagmahal, maging mahabagit, mawain sa iyo, puno ng grasya at biyaya na hindi makasarili, hindi mapagmapuri, hindi mayabang, kundi po puno, Panginoon, nagpakumbaba, pagmamahal at makahawas sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong kagandahang loob. Salamat po sa banal mo na presensya. Salamat po sa mga kaluluwa na narito po. Salamat po sa iyo pong O God, grasya sa iyo pong kalawalhatian aming madadama sa katugunan sa aming panalangin. Ikaw ang aming pong niluwalhati sa masakadaling ito, sa umagang ito, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Sawayin mo ang mga hadlang, sawayin mo ang mga balakid. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I pray. Hallelujah! Hallelujah! Sabi clap our hands to the Lord. Palakpanan ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. The highest form of praise is hallelujah in heaven, hallelujah in earth, hallelujah. Praise God, praise God. You may be seated. Kamay ng ating katabi, sabihin nyo, complete obedience. Complete obedience. Ibig sabihin, lubos na masunurin po tayo.
Kumpleto ang ating pagganap at pagsunod po sa Kanya. Mahalaga po ang mensahe ko, magiging kumpleto po ang ating pagsunod. Pag hindi po kumpleto, ibig sabihin ay disobedience yun kasi hindi kumpleto. Ang hangad po ng Panginoon magiging lubos, magiging kumpleto ang ating pagganap at pagsunod po sa Kanya. Hallelujah! Puri lang ang Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sinabi po sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2 sa salin ng Tagalog, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang Kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. At sa verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. Mapapasa atin ang mga pagpapalang ito. Kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh, yan ang tinutukoy niya, susundin natin kumpleto. Susundin natin lubos. Susundin natin ganap. Marami po ang sumusunod pero hindi ganap, hindi lubos, hindi buo, hindi kumpleto. Ang hindi kumpleto ay ang kahulugan niyan ay disobedience, hindi pagsunod. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ng mga pagpapala ito ay darating sa atin kung ating susundin lubos ang Kaniyang mga utos. Ang sabi po ng Panginoon. Hallelujah! 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 Dahil itong huling kapanahunan, ang kailangan ng Diyos ang lubos na pagsunod. Kumpleto ang pagganap. Sapagkat kapag hindi tayo nagiging lubos na masunurin sa Diyos, ang ibig sabihin doon, tayo ay rebelde. Hindi tayo gumaganap. Ang incomplete obedience means disobedience. Ang pangako ng Panginoon kung ating sundin lubos ang Kaniyang mga alituntunin, ating gaganapin ang Kaniyang mga utos, at sinabi niya, hindi niya tayo ilagay sa huli. Hindi niya tayo ilagay sa kulilat. Ilagay niya tayo sa taas sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, pagpalain tayo ng Panginoon ng ating bansa, ang ating Pilipinas, ang ating pamilya, ang ating trabaho, kung lubos ang ating pagganap, kung totoo ang ating pasunod sa Kanya na hindi po kalahati, hindi po triple, kailangan 100% na gumanap. Sumunod po tayo sa Kanya. Ilagay niya tayo sa taas! Sabi natin, ilagay niya tayo sa taas. Ilagay tayo sa taas. Hindi po sa kulilat, hindi po sa bababa. Ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating. Ang lahat, hindi po kaunti, lahat ng mga pagpapalang ito ay darating. Kung ating lubos na ating sundin ang Kaniyang mga alituntunin. Naunawaan ba natin yan? Dahil marami pong matatagal na po sa atin na sinasabing sinunod ko ang utos ng Panginoon, ngunit hindi ko lubos. Kalahati lang, bahagya lang, 3/4 lang, o 1/2 lang. Kung hangad po natin na maligtas po tayo, kung hangad po natin na pagpalain po tayo ng Panginoon, kailangan kumpletuhin natin ang pagganap. Sabi natin, kumpletuhin natin ang pagsunod. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mundong ito, hinahanap ng sangkatauhan ang pagganap. Kaya maraming problema, nagka-problema sa lipunan, sa gobyerno dahil hindi kumpleto ang pagsunod. Kalahati lang, bahagya lang. 3/4 lang. Kapag kalahati, ang katumbas yan, disobedience. Kasi sumunod naman ako. Sumunod ka nga, pero kalahati lang. Sa palagay mo, ay sumunod dyan. Hindi po sumunod dyan. Hindi ka kumanap.
Kung babalikan natin, si Noah, inutusan ng Panginoon, siya'y sumunod. Ang sabi ng Diyos kay Noah, and God said to Noah, the end of all flesh is come before me. Ang katapusan ng lahat ng laman ay darating na. For the earth is filled with violence through them. Ang mundo ay napuno ng kalupitan, karahasan. And behold, I will destroy them with the earth. At narito, sisirain ko, wawasakin ko, lilipulin ko ang mundo dahil sa karahasan, dahil sa kalupitan, dahil sa kasamaan. At ang sabi niya sa verse 14, make thee an ark of gopher wood. Magawa ka ng arko na gawa sa gopher. At maglagay ka ng mga sisidlan. Room shalt thou make in the ark. Maglagay ka ng mga silid o room o lugar sa arko. And shall pitch it within and without with pitch it. Ibig sabihin, lagyan mo ng tapal ang loob at lalabas. Lalagyan mong pandikit. Ang sabi sa translation ng pandikit, yan alkitran. Lalagyan ng alkitran sa loob at sa labas para hindi papasukin ng lamig at tubig. Sa verse 22, ang sabi, thus did Noah at ginanap ni Noah. Hindi po bahagi kundi lubos ginanap ni Noah. According to all that God commanded him, so did he. Hindi sabi na kabahagi lamang. Ang sabi, according to all that God commanded him, so did he. So did. Ibig sabihin, ginanap ni Noah ang lahat. Kapag sinabing lahat, lubos. Kapag lahat, ibig sabihin, kumpleto ang pagsunod. Na gumawa ng arko. Ang paggawa ng arko may sukat pa. Ang paggawa ng arko may sukat pa at ang bintuan isa lang at ang bintana isa lang. Ang ibig sabihin ng isang pintuan, ibig sabihin isang Diyos lang. Ang isang bintana, ibig sabihin siya lamang ang pinagdaanan ng biyaya. Kailangan sa Kanya ka lamang tatawag. Kailangan sa Diyos ka lamang tatawag. Siya lamang ang daan, katotohanan ng buhay ang Diyos. Kaya sa Kanya ayaw ay magtiwala. Sa Kanya ay tumawag. Si Yahweh, hallelujah, si Adonai. Si El Shaddai, siya po ang Diyos sa lumang tipan at sa bagong tipan, tinawag siyang Jesus. Ibig sabihin, Diyos na tagapagligtas. Nilipol ng Diyos ang sangkatauhan. Hindi lamang isa, kundi milyon-milyon. Lahat sila po ay nalipol. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, papasukin mo ang mga malilinis na hayop, pito-pito. Ngunit ang maruruming hayop ay dalawa-dalawa. Ibig sabihin, ang mga malilinis na hayop, marami, pito-pito. 7 is God's number yan. 7 is God's rest. Diyos na magpahingan. Ang dalawa-dalawa, ibig sabihin, we cannot serve to master. Hindi tayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kailangan isa lang. Kaya dalawa-dalawa, dahil kinakailangan paris-paris talaga. No one can go together except they will agree. Sabi po sa Amos chapter 3 verse 3, hindi tayo makapagsama-sama kung hindi tayo nagkakasundo. Kaya pinagkasundo sila ng Diyos pumasok sa arko. Mabuti pa nga ang hayop ay pumasok. Pero ang mga tao, tagatingin lang. Maninig, magkaroon ba ng lunok baha ang init ng init at bundok pa? Tinutuya sa tinalahit, parang sasabihin sa panahon na ngayon. Ang tagal na itinangaral niya, darating ang Panginoon. Ang tagal na sinabing dilubyo, wala naman. Parang nilalait lang. Ang tagal na sinasabi magkaroon ng dilubyo, pero wala man. Magpasalamat tayo na walang dilubyo sa atin. Dahil po, ang Diyos ay nakabag sa mga banal na nalangin ko sa Kanya. Ngunit may darating talaga na dilubyo.
Kailangan lang manalangin po tayo sa Diyos na iligtas po tayo sa kapahamakan, iligtas po tayo sa trahedya, iligtas po tayo sa kamatayan. So ang kapanahunan ni Noah, ilan ang naligtas sa kanilang kapanahon ng dilubyo? Sa baha, 8 lamang ang naligtas out of milyon-milyon ng mga tao. Ibig sabihin, 8 lamang ang pumasok po sa daog. Ayon po sa 1 Peter chapter 3, verse 30, verse 20 and 21. 1 Peter chapter 3, verse 20 and 21. Anong kahawig na ang tubig ay naglinis at naligtas sa kanila? 8 lamang. At ganoon rin ang bautismo ang naglinis sa ating konsensya sa pagkabuhay na muli ang Panginoon. Ang katumbas ng paglinis doon ay ang bautismo ngayon. Para maligtas po tayo, ang hindi pa nabautismuhan, kailangan magpabautismo, kaibigan. Dahil ang mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi mabautismuhan sa pangalan ni Jesus ay hindi maligtas ayon sa Marcos Kabanata 16, talatang 16. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. Kapag hindi ka naniniwala, nasa iyo. Pero po ang utos ng Panginoon, kailangan tayo maligtas. Kung susundin natin lubos ang kaniyang mga ipinag-uutis, puruhin natin ang Panginoon. Susundin natin lubos ang kaniyang mga utos. 8 lang ang maligtas sa panahon ng baha ni Noah. So sa mga tuwid, sa ngayon, kapanahon in this last day, ilan kayang maliligtas? Kung 8 lang naliligtas noon, sa ating kapanahunan, ilan kaya maliligtas? Nakasulat sa banal na kasulatan, nakakaunti lang talagang maligtas. Ayon po sa Mateo, chapter 7, verse 13. Straight is the gate, and broad is the way that leadeth into life, and few there be that find it. Sabi po sa Mateo, chapter 7, verse 13 and 14. And narrow is the way that leadeth into life, and few there be that find it. Kaunti lang. Ngunit ang pumapasok sa malawak, ngunit ang pumapasok sa magipot, kaunti lang. Sa malawak, marami. Ibig sabihin, sa maraming alituntunin ng Diyos, kakaunti lang. Ngunit sa kaunti lang alituntunin, dahil hindi nila ginanang pangalituntunin, hindi sila makapasok sa kaligtasan. Ang arko ngayon ay nahalintulan po sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Kapag sinunod natin ang utos ng Panginoon, makapasok tayo sa arko ng kaligtasan. Ang arko ng kaligtasan, walang iba si Jesus Christ, siya ang daan, katotohanan ng buhay, ay ang the way, the truth, and the life. Ako ang pintuan, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 10, verse 9. Kung papasok tayo sa Kanya, magkaroon tayo ng kaginhawaan at katiwasayan. Ibig sabihin, 8 lang kanaligtas sa kapanahon ni Noah, ilan kaya maligtas ngayon? Sa ating kapanahon, kaunti lang. Ayun sabi sa Mateo chapter 7, verse 14, kakaunti lang ang papasok. Ang pangako ng Panginoon ay dapat maraming maligtas. Hindi po nilimitahan ang kaligtasan. Ngunit ang pangako ng Panginoon, pagpapalain niya talaga ang kanyang anak. Kung babalikan natin kay Abraham, si Abraham ay sinabihan ng Panginoon sa Genesis chapter 22, verse 16, 17, and 18. And he said, by myself have I sworn, at sinabi ko sa aking sarili na manata ako, said the Lord, at sinabi ng Panginoon, because thou hast done this thing, dahil ginanap mo ang mga bagay nito, and has not withheld thy son, thine only son, hindi mo ipinagkait ang iyong kaisa-isang anak. Ang sabi sa verse 17, that in blessing I will bless thee. Sa pagpapalay, pagpalain kita. And in multiplying, I will multiply thy seed as the stars of the heaven. At ang iyong mga lahi kagaya ng bituin sa langit. And as the sun which is upon the sea,
sure, kagaya ng buhangin sa dalampasigan, and thy seed shall possess the gates of his enemy. Ang mga binhi niya ay ariin ang pintuan ng kaniyang kaaway. Nangahulugan, daigin ang kanilang mga kaaway sa pagpapala ng Diyos. Sa verse 18, ang sabi niya, and in thy seed, dahil sa kayong mga binhi o malahi, shall all the nations of the earth be blessed. Dahil sa ating mga lahi ni Abraham, ang lahat ng mga bansa sa lupa ay pagpalain. Because of thy seed, dahil sa lahi ni Abraham, kaya ipag-pray natin ang lahi ni Abraham. Pag-pray natin ang bayang Israel. In Psalms 122 verse 6, they that pray for the peace of Jerusalem shall prosper that love thee. Ipag-pray natin sila upang paginghawain tayo, pagpalain ng lahat ng mga bansa. Ang sabi niya, sa huling katagaan niya, because thou hast obeyed my voice. Dahil sinunod nyo ang mga utos ko, ang mga sinalita ko, pagpapalain ko kayo. Nangahulugan, ang pagpapala ay darating sa atin kung ating sundin, kung ating isagawa. At ang paggawa ay hindi lamang kalahati, kailangan lubos na sumunod sa ating Panginoon. Lahat masabi, lubos na sumunod sa Panginoon. Hallelujah! Kompleto ang pagsunod. Ganap na pagsunod. Buo ang pagsunod, hindi kalahati. Yan po. Kung mabalikan natin ang buhay ni Moses. Si Moses, maraming milagro sa kanya, ngunit hindi siya lubos na gumanap, kaya nga pinalitan siya. Siya ay miracle worker si Moses. Halos ang milagro niya, halos makapantay na sa Panginoon. Pero dahil hindi siya sumunod, lubos, pinalitan siya ni Oswi. Ating babasahin ang sabi sa Numbers chapter 20 verse 11, and Moses lifted up his hands. Si Moses ay inunat niya kanyang kamay, and with his rod he smote the rock twice. Pinalo niya ang bato 2 bisis. Ang utos ng Panginoon sa kanya, huwag mong paluin, kundi magsasalita ka lamang. Magsasalita ka lamang, hindi sinabi ng Panginoon paluin. Ay pinalo niya eh. O ating babasahin dito sa Numbers chapter 20 verse 8, hindi ko na nalagay. Ang sabi dito, take thy rod and gather them the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes. Magsalita ka lang sa bato, sa harapan nila, sa paningin nila, and he shall give forth his water, at lalabas ang tubig kapag magsalita ka sa bato. And thou shalt bring forth to them water out of the rock, so shalt thou give the congregation and their best to drink. At papainumin mo ang karamihan at pati ang kanilang mga hayop. Pero anong ginawa niya? Ang sabi dito, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and the beast also. Nung pinalo niya ng 2 bisis, lumabas ang malakas na tubig. Bumuhos na malakas na tubig. At nakainom ang kongregasyon at pati ang kanilang mga hayop. Dahil dyan, sabi sa verse 12, and the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believe me not, dahil ikaw, Aaron at Moses, hindi kayo naniwala sa akin. Hindi naniniwala, ibig sabihin, naniniwala, ibig sabihin, hindi kayo gumanap, hindi kayo sumunod sa ipinag-utos ko. To sanctify me in the eyes of the children of Israel, upang pabanalin ako sa mga mata ng angkan ni Israel. Therefore, he shall not bring this congregation into the land which I given to them. Hindi niyo madala ang karamihan ng kalipunan sa lupang ipangako ko sa kanila.
sa inyo. Si Moses po ay miracle workers. Nung inaangat niya lang kanyang tungkod, nahawi ang dagat, nakalakad sila sa mulang dagat na malalim yun. Pero, natuyo, napakain ang libo-libo, milyon sila sa pamamagitan naman ng mana, pangaya ng pil. Naungusap ang Panginoon, kinagat sila ng mga makandak na ahas, ngunit pinagaling sila ng Panginoon sa panalangin na likod ng Panginoon. Ngunit isang pangyayari na hindi ginanap ni Moses, hindi sinunod, hindi pinaniwalaan, hindi pinaging banal ang utos ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo pinaging banal, hindi mo pinaging sakdal, hindi mo sinuntipain. Ako sa mga mata ng angkan ng Israel, hindi ka makapunta sa lupang Panginoon. Minsan lang, nangahulugan, sa lumang tipan, mahigpit po ang Panginoon. Dito sa bagong tipan, grasya po ang Panginoon. Maraming pagkamalian tayo, nandyan pa rin ang habag ng Panginoon. Papapasukin pa rin kayo niya kung tayo magbalik loob sa Kanya, magsisisi na ating kumpletuhin, lubusin natin ang pagsunod. Alam niyo po, ang bato na yun ay nangahulugan. Ang bato na yun yung Panginoon. Hindi ordinaryong bato. Ang pinalo niya ay ang Diyos. Dahil siya po ay nakatayo sa harap ng bato. Na ang bato na yun na kanyang pinalo ay ang Panginoon. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ating babasahin na nagpapatunay na ang pinalo niya hindi ordinaryong bato, kundi ang Panginoon ng kanyang pinalo. Ang utos ng Panginoon sa kanya, magsalita ka lang. Ngunit, pinalo niya. O, bawasahin natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, uminom din ang iisang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumasubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Ang bato, ibig sabihin ng Panginoon ang kanyang pinalo. Sa mga tuwid, sa lumang tipan, kapag tayo hindi gumanap sa utos ng Panginoon lumos, kaagad tanggalin. Walang grasya-grasya yun. Walang habag-habag yun. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kabila ng ating mga pagkakamali namin. Nagpapasalamat tayo, gumawa ka ng kasalanan. Nandyan pa rin ang awa ng Diyos. Nandyan pa rin ang grasya ng Diyos. Nandyan pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya na sinabi niya sa Romans chapter 2 verse 4, despise not the riches and the forbearance and long suffering of God, knowing this, the goodness of God leadeth into repentance. Sa Tagalog, huwag mong hawakin ang kagandang loob ng Diyos, ang kayamanan ng pag-awa, kayamanan ng kanyang habag, na kung saan ang kabutihan niya nagdulot sa atin ng pagsisisi. Ang kabutihan ng Diyos ay nagdulot sa atin patungo sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Kaya ngayon, lubos-lubusin na natin ang pagganap, ang pagsunod. Kung tayo naging suwail, hindi natin ginanap na nakaraan mga panahon, nakaraan pagkataon. Ito na pinaalaala sa atin. Bibigyan pa tayo ng pagkataon na lubos-lubusin na natin ang pagganap, ang pagsunod. Buuin natin ang pagsunod sa kanyang mga salita upang tayo makapasok sa promise land. Ito po, kaya nagpapahinuhod po ang Panginoon. Kaya nga, nung ipinalit si Joshua, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? This book of the law shall not depart out of thy mouth,
but thou shalt meditate therein day and night, and thou shalt means observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Have not I commanded, be strong and be of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Ang utos ng Panginoon kay Josue, kapalit kay Noah, ay kay Moses, ang utos na ito ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi ipagnilay-nilay mo ang utos na ito araw at gabi. Alam ba sabi? Araw at gabi. Ating ipagbulay-bulay, ating ipagnilay-nilay araw at gabi ang kanyang mga utos upang ating maganap ang kanyang mga alituntunin. Upang sa ganun, maging matagumpay po tayo. Magiging matagumpay, magiging masagana ang buhay, magiging matagumpay at magiging masagana ang buhay, magiging mabuti ang kawakasan. Yan ang utos ng Panginoon para maganap natin ang lulubos na masunod ang utos ng Panginoon na huwag nating makalimutan, kailangan mo ibabad ang iyong isip. Ang ibig sabihin meditate, kailangan nakababad ang iyong pag-iisip sa salita ng Panginoon araw at gabi. Kung maaari, managinip ka sa salita ng Panginoon, sa mga pangako ng Panginoon. Habang ka nakahiga, ay pagbulay-bulay mo ang salita ng Panginoon. Totoo ang salita mo, Panginoon. Magkaroon ako ng tagumpay. Magkaroon ako ng ginawa ng buhay. Magkaroon ako ng kawakasan ng mabuting buhay. Magandang kinabukasan sa aking buhay. Yan ang pinag-uutos ng Panginoon kay Josue para hindi na siya magkamali. Para hindi tayo magkamali, ipagmulay-mulay mo, ipagnilay-nilay mo ang salita ng Panginoon araw at gabi. Hello? Para hindi tayo magkamali. Para masunod natin ang kanyang malituntunin. Kaya nga sinabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Huwag kang manghinawa at huwag kang magdismaya. Dahil ako ang Diyos ay nasa iyo kahit saan ka man maroon. Be not be afraid nor be dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang manghinaan ng loob. At ako'y kasama mo kung saan ka man naroon. Kasama natin ang Panginoon kapag ipagbulay-bulay natin ang kanyang mga utos araw at gabi. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Glory to God! Ang ibig sabihin meditation, ibig sabihin nakababad ang iyong isip. Parang niluluto ni Rose, sabi niya, parang masarap to ang kanyang niluluto. Ibinababad po sa ingredients na masarap. Para kapag niluto, ang sarap-sarap. Kasi nakababad. Yan tinatawag na marinig, matagal marinig. Isang gabi daw mamarinig. Kung kaya na sinasabi ng Panginoon, ibabad mo ang iyong isip at puso araw at gabi. Ibig sabihin, talagang araw, nakababad, pati gabi nakababad ang isip mo, ang puso mo sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ay, saan tayo nakababad? Nakababad doon sa panood ng television. Nakababad doon sa mga laro. Nakababad sa kwentuhan. Sabi ng Panginoon, utos ko sa inyo para hindi kayo pagkamali. Saan kayo nakababad? Doon! Sa kawalang kwenta. Kaya madalas po tayo nakakalimot. Ang gamot sa nakakalimot, paalalahanan. Hallelujah! 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 Hindi ako, kapag nakakalimot, papaluin. Ang Diyos ay hindi. Kapag hindi ka nakakagigising, papaluin ka talaga. Sana mabalang Panginoon, padalang ka na niya ng kahirapan. Padalang ka niya ng karamdaman. Padalang ka niya ng pagkalito-lito. Kapag hindi ka pa nagsisisi, padalang ka niya ng kamatayan. Yan po ang mga paalala ng Diyos. Isa pang alitutunin. Babalikan natin kay Saul. 1 Samuel chapter 15, verse 22, 23, 24. Ito naging halimbawa po. Kapansinin mo ang pangyayari kay Saul. And Samuel said, "Had the Lord had great delight in burnt offering and sacrifice,
At sinabi ng Panginoon kay Saul ni Samuel, nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog na susunugin at mga sakripisyo? As obeying of the voice of the Lord, upang masunod ang mga salita ng Panginoon, ang buses ng Panginoon. Behold, ang sabi niya, narito, to obey is better than sacrifice. Narito, ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa sakripisyo. Kahit anong sakripisyo, kahit anong luhod-luhod mo, kahit susunugin mo ang sarili mo, kapag hindi ka sumunod, walang saysay yun. Kaya susunugin ka eh. Walang saysay. Sabi niya, ang pagsunod ay mahigit kaysa sakripisyo, kahit masusunog pa. Ay, sinabi niya, to hearken than the fat of the ram, kahit sa pagkikinig sa mataba na hayop o susunugin. Kaya nga sinabi sa verse 23, pansinin mo, for rebellion is as the sin of witchcraft. Ang hindi pagsunod ay katumbas ng pagre-rebelde. Hello? Ang hindi pagsunod ay katumbas ng pagre-rebelde. At ang pagre-rebelde katumbas ng kasalanan ng manggagaway. Anong manggagaway? Mangkukulam. O sa ibang salita, aswang. Kapag hindi ka sumunod, para kang aswang, mangkukulam ka, manggagaway. Hindi mo manggagaway, pumapatay. May dala-dala sa pagtusok na krayo. O masabi niya, manika, yung ang kaaway ko, tutusukin ko para maghihirap. Yan, mga mangkukulam, mga manggagaway. Ang sabi niya, and the stubbornness is as iniquity and idolatry. Ang katigasan ng ulo, ang katigasan ng kalooban ay kasalanan na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Wala kang rimulto, ngunit matigas ang ulo mo, rebelde ka, at hindi ka sumunod. Kapag hindi ka sumunod, katumbas natin ang Diyos-Diyusan. May Diyos-Diyusan naman tayo, isuko na natin sa Panginoon. Ang Diyos-Diyusan, yan ang pagre-rebelde. Marami nagre-rebelde sa gobyerno, marami nagre-rebelde sa kumpanya, marami sa mga anak. May mga Diyos-Diyusan sila, kaya mga nagre-rebelde. Hello? Pinagbabawal ng kaya magre-rebelde yan. Dahil yan ang hindi pagsunod. Because thou hast rejected the word of the Lord, dahil hindi mo ginanap o hindi mo sinunod ang utos ng Panginoon. He had also rejected from being a king. Dahil hindi mo sinunod, ay tinanggihan ka na maging hari. Ano sabi dito? Sa verse 24, pansinin nyo. And Saul said unto Samuel, I have sinned. Sabi niya ni Saul, sa kay Samuel na propeta, sabi niya, nagkasala ako, for I have transgressed the commandment of the Lord. Nilabag ko ang kautusan ng Panginoon and thy word sa kanyang mga salita. Because I fear the people and obey their voice. Dahil natakot ako sa mga tao at sinunod ko ang utos ng tao kaysa utos ng Diyos. Pansinin nyo sabi niya, nagkasala ako. Ibig sabihin, nagkasala, inamin niya kasalanan niya, nahingi siya ng tawad sa Diyos. Pero pansinin mo, hindi na siya tinatawad ng Diyos. Sa lumang tipan po, pansinin natin, sa lumang tipan kapag nagkasala ka minsan, hindi ka napatawarin ng Diyos. Ngunit sa New Testament, magmakahawa ka sa Diyos, kahabagan ka pa, yan po ang grasya ng Panginoon. Magpasalamat po tayo sa grasya ng Panginoon, sa awa niyang pagmamahal. Marami kayong kasalanan, marami kayong magdurugas, marami kayong katiwalian, kapalpakan. Nahabag pa rin ang Diyos sa atin, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya samantalahin natin ang mga pagkakataon nito, huwag natin ito ubaya sa iba o sa kanalang. Alam niyo po, ang udyok ni Satanas, sa kanalang ako magsisisi. Ang mga sa kanalang, maging sakang ka talaga. Magiging wala ka ng pagkataon. Marami hindi marapture kasi ang mga dahilan nila sa kanalang.
Yan tinatawag, many will be left behind. Marami pong maiwanan. Kung hindi natin sundin lubos ang kanyang pinag-uutos. Kaya, ang kasalanan ni Saul, ang sabi niya, propeta, sinunod kong utos ng Panginoon. Nilupol ko ang mga kaaway, ang utos ng Panginoon. Ang sabi ni Propeta Samuel, kung nilipol mo, bakit may narinig ako ng mga unga-unga ng mga hayop na yun? Mga baka at mga tupa. At pagkatapos, mayroon pang dayuhan dito, ang hari na si aking dinala mo. Hindi ba ang utos ng Panginoon sa iyo na ipinalilipol mo ang lahat ng kaaway mo? Kasi, ihandog sa Panginoon yan, ihandog sa Panginoon. Kaya gano'n naman sinabi ng Panginoon, ang pagsunod ay mabuti kaysa paghandog. Kahit maraming handog, marami kang alay, marami kang abuloy, marami kang ibinigay, kapag hindi ka lubos na sumunod, walang saysay ang iyong mga handog, walang saysay ang iyong mga sakripisyo, kahit magpapako ka pa sa cross, kahit ano pang luhod-luhod mo. Maraming ginagawa ng nagpapapako sa cross, luhod-luhod. Pagkatapos, hindi pala sumunod. Yan tinatawag na maraming sakripisyo, pagkatapos ng sakripisyo, lumabag pa rin. Hindi po nalulugod ang Diyos sa sakripisyo natin na hindi naman sumunod. Di ba? Kailangan natin sumunod. Kaya nga sinabi sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Pakinggan natin ang lahat na sinasabi ng mga salita niya. Fear God. Matakot ka sa Diyos and keep His commandments. Sundin mo ang utos ng Diyos. For this is the whole duty of man. Sa lumang tipan, sinabi niya, ang lahat ng utos ng Panginoon ay iyong pong sundin, matakot sa Diyos. Yan ang buong tungkol ng tao. Yun po sa lumang tipan, sinabi niya. Sa verse 14, sabi niya, for God shall bring every works into judgment. Ang Diyos ay magdala na paghahatol sa gawa nila. Whether in the secret things, whether in every secret things, whether in a good or whether in evil. Lahat ay hukuman ng Panginoon. Sa lumang tipan sinabi niya, walang pasubali, hukuman talaga ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon sa grasya niya. Hallelujah! Ang Diyos ay magbigay ng grasya sa atin. Kaya huwag mong ibaliwala ang grasya ng Diyos sa atin. For by grace are we saved through faith. Hallelujah, hallelujah. Dahil sa grasya, naligtas po tayo. Dahil sa panampalataya kay Jesus Christ, Ephesians chapter 2, verse 20, not of righteousness that we have done, but according to His mercy, save us. Tayo po sa grasya ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa grasya po ng Panginoon, hindi tayo naligtas sa magawang kabutihan natin. Kaya ang kabutihan ng Diyos yung sundin natin. Ang mga halimbawa ng Panginoon ay sundin natin. Katinalakay natin na nakaraan ang example ng Diyos ng ating Panginoon. Sa New Testament, sinabi nga sa Luke chapter 12, verse 48, pansinin mo. But he that he know na ang siyang na hindi nakaalam and did commit things worthy of the stripes. Ang hindi nakaalam, ang sabi niya, paparusahan pa rin. Sa palagay mo na hindi ka nakaalam, hindi ka paparusahan ng Diyos. Ay, hindi ko alam yan. Ang sabi mo, hindi mo alam, parusahan ka pa rin ng Diyos. Yan ang utos niya. Paparusahan niya pa rin. As shall be beaten with abuse stripe. Ngunit, ang hindi nakaalam, na hindi nakaganap, sila ay paparusahan ng abuse stripe. Ibig sabihin, kaunting palo, pero papaluin pa rin. Ano dyan? For unto whosoever much is given, kung sa mga maraming binigyan, kung marami kang binigyan, o marami kang pagpapala, maraming binigay sa iyo. Ang sabi dito, of him shall be much required.
siya sa akin sisingilin ng marami. And to whom men have committed much, kung siya ay nakaitalaga ng marami, of him they will ask the more. Anong ibig sabihin yan? Kung ikaw humingi ng marami, sisingilin ka rin ng Panginoon ng marami. Sino gusto doon ng maging milyonaryo? Oh, takot tayo ah. Sabi ng Panginoon, kapag gusto ka maging milyonaryo, singilin ka ng penong milyon rin. Katumbas yan. Kung gusto maging milyonaryo, milyon hihingi siya ng Panginoon. Equal yun eh. Kung kaunti hiningi mo sa Panginoon, kaunti hiningi sa'yo ng Panginoon. Kasi kaunti hiningi mo sa Panginoon. Yan po. Kaya wag ka sabi, gusto maging milyonaryo kasi hihingi ng Panginoon, mas maraming hiningi sa'yo. Katumbas ninyo. Kung milyon ang hiningi mo sa akin, milyon rin nagawa sa Panginoon. Kung gusto maging dakila sa Panginoon, maging dakila ang gawa mo sa Panginoon. Kaya kung ano mang ipinigay sa'yo ng Panginoon, ano mang ibigay ng Panginoon sa atin, sisingilin tayo ng Panginoon. Kailangan, iingatan natin, gampanan natin ang mga bagay pinagay sa atin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kumpituhin natin! Huwag natin ibaliwala! Kinakailangan kumpituhin natin. Kapag hindi natin nakumplito, ay sisingilin tayo ng Panginoon. Okay? In Romans chapter 1 verse 5 and 6, ang sabi niya, by whom we have received grace, kung saan tinanggap natin ng grasya, and the apostles for obedience to faith among all nations for His name. Tinanggap ang grasya, tinanggap ang magiging pagkatawag. Apostleship, ibig sabihin pagkatawag na sinusuko ng Panginoon. Dahil sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa, dahil sa Kanyang pangalan, walang ibang paraan. Dahil sa pangalan ng Panginoon, tayo sumunod, hindi sa pangalan ko, hindi sa pangalan sa organization, hindi sa pangalan ng kumpanya, kundi sa pangalan ni Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus Christ, tayo sumunod. Hallelujah! At hindi niya ay pabayaan dahil pasunurin tayo kompleto sa Kanyang pangalan. Kaya sinabi niya, among whom are ye also the called of Jesus Christ, dahil tayo tinawag sa Kanyang pangalan. Hindi ka tinawag ng reliyon, kundi sa pangalan ni Jesus Christ. Hallelujah. Kung may reliyon man dito sa mundo mo, hindi mo ang reliyon natin makapagligtas. Isipin mo pala ang Buddhism, Hinduism, ay ang reliyon nila, milyon. Ang kalang Diyos, milyon. Mga Buddhism, Hinduism, milyon ang Diyos nila. Kaya hindi daw sapat ang isang Diyos lang. Gusto na maraming Diyos. Kahit ang mga Diyos na may-ari na ang Diyos ay isang Diyos, ang ating Panginoon Jesus. Kahit ang mga milyon Diyos nila, may maliit, may malaki, ay hindi kapantay sa Diyos na may lang sa lupa. Walang ibang Diyos na tawag sa atin si Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 In Romans chapter 6 verse 16 and 18, ang sabi niya, knowing not, hindi nyo ba nalalaman, that to whom ye yield yourselves a servant to obey, kung saan ka naging sunod-sunuran sa iyong sarili, nagiging alipin ka sa pagsunod. Sino sinusunod mo sa iyong sarili? Nagiging alipin ka doon sa pagsunod. His servant ye are to whom ye obey. Naging lingkod ka, naging alipin ka sa iyong pinasundan. Whether of sin unto death, kung saan ito'y kamatayan ng kasalanan. Dahil sa kasalanan ay kamatayan. And of the obedience into righteousness, dahil sa pagsunod o maging masunurin ka ay ang pagiging matuwid. Verse 16, 17, and 18, sabi niya, being then made free from sin, dahil tayo napalaya na sa kasalanan, and became the servant of righteousness. Nagiging alipin po tayo sa katuwiran. Naging lingkod tayo sa katuwiran. Naging masunurin po tayo dahil matuwid ang ating paghanap.
ang pagsunod natin sa Panginoon kumpleto, hindi bahagya. Maraming nagiging alipin sa pagsunod sa kasalanan. Naging masunurin sila sa bisyo, sa kasalanan. Mayroon naman, naging masunurin dahil sa katuwiran. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Saan tayo naging masunurin? Masunurin ka sa kasalanan o masunurin ka sa katuwiran? Nalala ko dito. Nagtrabaho doon si Hana Salinan. Sabi ng amo niya, gagawin mo ito! Pagbalik ng amo niya, nagawa mo na. Ay, hindi ko po nagawa po kasi sinunod ko ang utos ng aking leader. Saan susundin mo, leader mo ako, ang amo mo? Parang ano naman, yan po. Saan susundin natin? Si Satanas ba o si Jesus Christ? Saan susundin mo? Ang kasalanan mo, ang bisyo mo, ang Diyos naman lang sa iyo. Kaya gusto ko ng Panginoon na maging masunurin po tayo sa maliit na bagay at maging malaki na bagay ay naging masunurin po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Yun po na yan. Kaya huwag natin i-underestimate ang kaunti lang niya ang pagsunod. Masusunod naman ang sunod. Kapag kaunti lang hindi kasunod, parang hindi ka naman sunod lubos. Hello? Marami naging alipin sa kasalanan kaya hindi naging masunurin. In 2 Corinthians chapter 5 verse 9 and 10, ang sabi ng salita ng Diyos. Wherefore we labor that whether present or absent, we may not be accepted. We may be accepted Him. Kaya tayo nagtatrabaho, absent ka man o hindi ka man absent, tayo ay tatanggapin. Hello? Nagtatrabaho ka, absent ka man, hindi ka absent, tatanggapin ka rin. Yan sinasabi nga, kahit absent ako, tatanggapin naman ako. Kapag present ako, tatanggapin ako. Kapag magsimba ako, tatanggapin ako. Pag di ako absent, tatanggapin. Yan sinasabi dyan. Nagtatrabaho ka, sa kasalukuyan, nandiyan ka, sunod, wala ka naman, ngayon narito ka, sunod linggo, wala ka, tanggapin naman ako. Yan mga tuyan, tatanggapin naman ako. Pero ang sabi dyan, sa verse 10, ang kasunod, ang sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo haharap mo sa luklukan ng upuan ni Kristo. That everyone may receive the things done in His body. At ang bawat isa ay tatanggap sa mga bagay ginawa ng kanyang katawan. According to that He hath done. Ayon sa kanyang ginawa. Whether it be good or bad. Haharap tayo sa Panginoon. Kung ikaw absent, singilin ka ng Panginoon. Kung ikaw present, pabuya. May pabuya ka sa Panginoon. Sa palagay mo, ay exempted po tayo sa absent natin, sa pag hindi natin ganap. Nakatala yan sa Panginoon. Sabi mo, nakatala pala yan. Mag-ingat ka. Sabi mo, mag-ingat po tayo. Maging ganap na tayo. Maging masunurin na tayo. Maging kompleto natin sa Panginoon para magbiyaya ng Panginoon na ganap po sa atin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Kaya nga, akala natin, kung minsan tayo nandito, kung minsan wala, tanggapin naman ako ng Panginoon. Tatanggapin ka lang ng Panginoon. Ngunit po, may pagsusulit ko. Sa palagay mo, ang hindi nag-absent, pareho sa nag-absent. Unfair yun. Sabihin mo, unfair yun, di ba? Kapag ikaw kaya, lagi akong present, katapos siya absent. Bakit pareho lang kami? Hindi pareho yun. Kaya kumpituhin na natin ang pagsunod. Sabi natin, kumpituhin na natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kumpituhin na natin ang pagsunod! In 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5 and 6, ang sabi niya,
For the weapons of our warfare are not carnal. Ang ating sandata ay sandata na hindi karnal na pagkatao, but mighty through God, through the falling down stronghold. Ngunit makapangyarihan upang maglansag sa mga kuta ng kaaway. Lansakin. Ibig sabihin lansakin. Sirain ang kuta ng dyablo sa ating isip, sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating lipunan. Verse 5. Casting down imagination. Kailangan natin ang lahat ng mga pag-iisip ay iwaksi. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Ang lahat ng mamamatayon, ang lahat ng malaki, lahat ng mataas sa kaniyang sarili laban sa karunungan ng Diyos, kaya kailangan iwaksi. And bringing into captivity every thought to the obedience of God, at dalhin ang lahat ng mga pagkaalitin, ang ating mga pag-iisip na maging masunurin kay Kristo. Sabi natin, maging masunurin kay Kristo. Ang lahat natin mga pag-iisip, iwaksi ng mga masamang pag-iisip, mga gawa sa ating pag-iisip, at pagtupad sa utos ng ating Panginoon. Sa pagtupad sa utos ng Panginoon. Dahil sinabi sa verse 6, and having in readiness to avenge all disobedient. Dahil darating ang Panginoon, nakahanda siya darating na maghiganti sa lahat ng masuwain. Ang Diyos ay maghiganti sa lahat ng masuwain. When your obedience is fulfilled. Ang Diyos ay maghiganti kung naganap ang ating pagsunod lubos. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Sa mga tuwing maghiganti ang Panginoon talaga. Sa mga rebelde. Sa palagay mo, mga rebelde, baliwala lang yan. May kalalagyan talaga sila. May kalalagyan talaga. Kasi, ang pag-disobey, ang hindi pagsunod, yan ay rebellion sa Diyos. Ang rebellion, katumbas yang kasalanan ng magkukulang. At ang pagmatigas sa ulo, kasalanan ng kagaya ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. So, ang sabi nga ng Revelation chapter 3, verse 10 and 11, because thou hast kept the word of my patience, dahil ay pinangilin mo ang aking mga salita sa pamamagitan ng pagtitiis. I also keep thee from the hour of temptation. Dahil nagtitiis ka sa aking mga salita, iingatan kita sa araw ng mga kapagsubukan. Iingatan kita sa araw ng kapagsubukan. Maraming tentasyon, maraming pagsubok, which shall come upon all the earth. Darating sa buong mundo. Hindi po sa Pilipinas lang. Buong mundo may mga pagsubok talaga. Ang sabi diyan, to try them that dwell upon the earth. Susubukin ang lahat na nanaan sa mundong ito. Ngunit tayo sa pagtitiis natin sa salita niya, ililigtas tayo ng Panginoon. Iingatan tayo ng Panginoon. Gabayan tayo ng Panginoon. Tutulungan niya tayo dahil sa pagsunod natin na pagtitiis sa kanyang mga salita. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga sinabi niya, behold, I come quickly, narito ay darating ako. Hold that fast which thou hast. Narito ay darating ako, mga madali, panghawakan mo maigi ang iyong korona na walang kukuha sa iyo, that no man take thy crown. Alam niyo po, ang gusto ni Satanas, ang korona na nailaan sa atin, alisin niya. Paano maalis ang corona? Paano maalis? Do you think maalis lang yan na agawin sa Satanas? Ang ibig sabihin, para maalis ang corona mo, para maalis ang biyaya, ang pagpapala, ang proteksyon, anong gagawin ni Satanas?
hikayatin ka na maging alipin sa kasalanan. At maging kasalanan. Sabihin mo, ayaw ko ng kasalanan. Ayaw ko na maging alipin sa kasalanan. Maging masunurin ako sa iyo, Panginoon. Naging matuwid ako sa iyo. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yan ang gawa ni Satanas para maalis ang koronang biyaya. Hikayatin ang sinumang makagawa ng kasalanan. Ang naging alipin sa kasalanan ay kampo ni Satanas. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 8, ang gumawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan at ang alipin ng kasalanan ay sa diablo. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Hangal po ng Panginoon na matuto tayo. Kaya, kailangan na maging masunurin tayo. Sabi na, maging masunurin ako sa Panginoon. Panghuli ka talaga na matatapos na ito. Pansinin natin. Almost obedient is still disobedience. Ang halos sinunod mo, ngunit ay hindi pa rin masunod. Kasi halos eh. Halos nasunod mo, ngunit hindi mo nasunod. Ibig sabihin, disobedient ka. Parang sinasabi ko, nagsimba naman ako, pero nagsimba lang, pero sunod niya, hindi ka nagsimba. Hello, pansinin nyo. Almost obedience, still disobedience. Ibig sabihin, nagsimba ako ngayon. Sunod ay hindi na ako nagsimba. Sa palagay mo, pareho yun? Hindi pareho yun. Kasi, hindi ka, absent ka nun eh. Ang pinaman niya sa present. Di ba? Kaya nga, sabi niya, it's time to surrender. Panahon na isuko natin, lubos sa Diyos, fully to God. Isuko natin sa Diyos lahat ang ating buhay. Isuko natin lahat sa Kanya. Trust God completely. Buong lubos na isinusuko mo, lubos, kompleto ang pagsuko. Let go and control. Siya may control sa ating buhay para mapalaya tayo sa pagkalipin. Step into freedom upang tayo mapalaya doon sa pagkalipin. Kaya nga, your will be done, not mine. Thy will be done. Kaya nga sinabi niya sa Matthew chapter 7 verse 20 to 23, Matthew chapter 6 verse 26. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth of my Father which is in heaven. And that they will prophesy thy name, thy wonderful work, and again I say unto them, I never know you. Depart from me, ye doers of iniquity. Nilang po tayo lahat. Hallelujah, hallelujah. Tayo lumapit sa Panginoon. Maraming pagkakamali natin sa Panginoon. Sabihin natin, sumunod naman ako. Ang pagsunod naman ako, pero hindi ko na sumunod. Dahil ay kulang pa rin. Kailangan hindi kulang-kulang, kundi lubos na sumunod. Kaya may awit tayo, ang Diyos hindi nagkukulang, ngunit tayo maraming pagkukulang. Almost obey, but not obedience. Dahil still disobedience. Hangal po ng Panginoon, maging kasunurin tayo sa Kanya. Ang tanong, nagbibigay ka ba ng ikapuhatog sa Panginoon? Minsan po, nagbibigay ako, minsan hindi. Hello? Minsan, nagbibigay ako minsan hindi. Sa palagay mo, sumunod ka? Sa palagay ko, sumunod ka minsan sumunod ka, sunod, hindi na. Disobedient yan. Nagsimba ka ngayon, sunod, hindi ka nagsimba. Obedient ka ba? Hindi, disobedient yan. Kaya magising na tayo sa katotohanan. Kailangan lubos tayo naging masunurin sa Kanya. Sabihan sa Lord, matawad po sa aking mga pagkukulang sa iyo. Na halos masunurin ako sa iyo, ngunit hindi pala ang lubos. Dahil disobedience pa rin, dahil hindi kompleto ang pagsunod namin sa iyo po, Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, makapasok sa langit, kundi ang susunod sa kalooban ng Ama na sa langit.
Not thy will, but thy will be done. Hindi ang aking sarili, kundi ang iyong kalooban, O Panginoon, masunod. Tayo lumapit sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to be completely obedience to you, Lord. Nais ko maging kumplito, maging ganap, maging lubos ang aking pagsunod sa iyo. Sinisiyasat po tayo ng Panginoon. Siyasatin mo yung sarili. Sumbatan mo yung sarili. Ikaw ba ay lubos na masunurin? Tanungin mo yung sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Lubos ba ako'y masunurin sa Diyos? I am fully obedient to you, Lord. I am completely obedient to you, Lord. O halos masunurin, pero hindi pala. Dahil ang halos ay hindi lubos. Ang nais po ng Panginoon ay lubos, kompleto, completely, perfectly. Hallelujah. Hallelujah. Siyasatin natin ang sarili. Paghinga ng tawad sa Panginoon. Sa lumang tipan ang hindi pagsunod, tanggalin ka agad ng Panginoon. Pag sinip mo si Moses, nagkamali lang siya, hindi na siya pinahintulutan pa yung mag-lead sa promised land. Bagaman siya tinawag ng miracle worker si Moses, pinalitan siya ng Panginoon. Kaya nga tinali si Joshua na sinasabi kay Joshua, ipagnilay-nilay ang salita ng Panginoon araw at gabi. Noong si Saul nagkamali, kahit siya nagsisi ng kasalanan, hindi siya tinanggap ng Panginoon dahil nagkamali siya. Ito pong grasya, samantalahin natin ang grasya. Habang may pagkataon pa na magsisisi po tayo, sabihin natin sa amin, Lord, patawad po sa aking mga pagkukulang, sa aking mga pagkakamali, sa hindi pagganap, lubos sa iyong mga alituntunin po, Panginoon. Yasak ka naman, yasak ka. Siyasatin mo ang aking puso. Siyasatin mo ang aking mga anak. Sapagkat kung hindi natin tinuturuan natin ang ating mga anak, susumpatan ka ng iyong mga anak sa impyerno. Bakit hindi mo ako tinuruan, Ama? Hindi mo ako tinuruan, Ina, sa mga utos ng Panginoon. Kaya meron na punta sa impyerno nang lalait sa kanilang magulang dahil hindi tinuro ng kanilang magulang ang tamang pamaraan. Sa palagay mo, accepted ka doon? Hindi po. Nais po ng Panginoon. Habang may pagkataon, lubos-lubusan, tapusin na natin, gampanan natin ang ating tungkulin sa Panginoon, sa ating mga anak, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating kapitbahay, sa utos ng Panginoon, ipagnilay-nilay natin ang salita ng may araw at gabi upang maganap natin ang utos ng Panginoon. Salamat sa grasya niya na papatawin tayo ng Panginoon, palagpasin ng Panginoon. Hallelujah! Kaya sinabi niya sa Acts chapter 17 verse 30, and the time of ignorant got wind, that He commanded everywhere to repent. Sa ating kahangalan, sa ating katangahan, ay pinalagpas ng Panginoon. Ngunit sa panahon nito, ang sabi ng Panginoon, magsisi po tayo. Hayasak ka naman, hayasak. Halamanaya. Salamat po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Pinatawan mo kami, Panginoon. Pinagbigyan mo kami pagbalik loob sa iyo, God. Hallelujah, hallelujah. Have mercy, O God. Have mercy, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. I pray by the power of the Holy Spirit, O God. Purihin ka po, Panginoon. Tulungan mo kami. Ang bawat isa makapagbalik loob sa iyo upang maganap ang iyong mga kautusan. Upang maganap ang iyong alituntunin. Tulungan mo sila, tutulungan mo kami, ang bawat pamilya, ang mga anak, ang kapwa, ang mga membro na tinaga mo, Panginoon, sa iyong lingkod. Na sila pinalalahan mo kami na maging masunurin sa iyo, Lord. Oh God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pray, oh God, I pray, oh God, I pray, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus. I pray upon thee, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, lubusin, Panginoon, ang pagganap ni Brother Romel sa iyo, upang maganap ang mga tungkulin natin mo sa kanya in Jesus' name.
In Jesus' name, maging ganap po, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Kaya rin po kayo, sister po, Panginoon Lord. Hallelujah. Hallelujah, kay Brother Anthony, maging ganap sa iyo, Panginoon Lord. Hallelujah, maging ganap po, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Hallelujah po, Panginoon Lord. Yes, Kalabalaya, Sakia, yes. Maging ganap kami sa iyo po, Panginoon. Sister po, Panginoon Lord, maging ganap sa iyo po. Ganun rin po, Panginoon Lord, Sir B, maging ganap ang kanyang pagsunod sa kanyang mga anak, sa kanyang kapwa, Panginoon, yung mga salita, maganap niya, masunod niya. Ang iyong itutunin, Panginoon, yung bahagi hindi namin kakayain mo salita. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, pinagaling mo, Panginoon, Sister Norma. Ang naniras po, Panginoon, Lord, ayasag ka, lamalayasan. Maging ganap, Panginoon, ang pasunod po, Panginoon. Maging ganap ang pasunod po, Panginoon, Lord. I pray po, Panginoon, kay Brother Tom, Panginoon, maging ganap ang pasunod. Ganoon rin po, Panginoon, kay Remark po, Panginoon, kay Leo, ganoon rin po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, kasi mga samahan ng sunod kami sa name of Jesus. In the name of Jesus, may ganap po, Panginoon, ang pagsunod po, Panginoon. I pray po, Panginoon, kay Brother Fernandez. Hallelujah, hallelujah, Lord. In Jesus' name. Kay Brother Idol po, Panginoon, may ganap po, Panginoon, Lord. Kay Brother po, Panginoon, salamat po na rito ngayon siya. Naging present kayo, Panginoon, Lord, si Charlie, na maging ganap ng kanyang pagsunod po, Panginoon, sa iyo, Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, may ganap ang pagsunod sa iyo sa pangalan ng po kay Jesus. Sa pangalan ng po kay Jesus, may ganap ang pagsunod sa iyo, Panginoon, complete healing, Panginoon. Kaya, Panginoon, April Balingit, salamat po na rito, kapatid nito. Maging ganap ang kanyang hallelujah, pagbigay sa iyo po, Panginoon. In Jesus' name. Esther Brenda po, Panginoon Lord. Hallelujah, ang aking Panginoon, Esther de Rosario. May ganap sa iyo, maging maligtas sila, Panginoon, born again. Si Brother Esther, Panginoon, o Pastor Sir, complete healing, may ganap, complete ang kanyang kagalingan, kalusugan ng kanyang katawan. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Dito tayo, Panginoon, rapa, Panginoon, ganap po, Panginoon, sa iyo. Ganun din po, Panginoon Lord. Hallelujah, si Remy, Panginoon, may ganap ang kanyang pagsunod, Panginoon. Ganun rin po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah, si Mario. Ito ang aking Panginoon, ang aking Panginoon, ako, Panginoon, mag-iinap sa iyo, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. Si Isha, may ganap sa iyo. Hallelujah, ganun din po, sir. Hallelujah, rin, Panginoon, Lord, Jesus' name. May ganap po, Panginoon, Lord. Si Brother Panginoon Richard, na siya po nais sa maka-abroad po, Panginoon, para makatulong sa iyong gawain, Panginoon. Bless, Panginoon, him. Natatawag sa ulit, Panginoon, Lord. Nakaligtaan niya ang maganap po, Panginoon. Na maganap niya, Panginoon, ang magtawag sa Kanya. In Jesus' name, gano'n rin sa Sister Panginoon Marisa, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Sa pangalan niyo po, Panginoon, in the name of Jesus, bless them, Panginoon. Bless them by the power of the Holy Ghost. Lord, hallelujah, si Brother Panginoon John, ay maganap sa iyo po, Panginoon, Jesus' name. Hallelujah, mga anak po, Panginoon, Lord, ang ito, Panginoon, sa pangalan niyo po, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Kaya magkipasunurin kayo mga apo, in Jesus' name, Jesus' name. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon Lord, sa pangalan po, Sister Panginoon, kaluna po, Panginoon Lord. Bless, Panginoon, here. Hallelujah, sinanang nila. Bless, Panginoon. In the name of Jesus. Malayo pa siya po, Panginoon, kalim pa sa po, Panginoon Lord. Sa tungko, Panginoon Lord, sa Francisco. Bless, Panginoon. Remember, our prophet will abide upon in Jesus' name. Our prophet will abide upon in Jesus' name. Kaya kayo Lisa, Panginoon, the prophet will abide upon her, Panginoon. Hallelujah, love, joy, and peace. In Jesus' name, gano'n rin po, Panginoon Lord. Ay, hallelujah, nilandagan, Panginoon, in Jesus' name. Gano'n rin po, hallelujah, kay Dayday, Panginoon. Hallelujah, sabi kapatid ko, Panginoon, Dayday. Bless, Panginoon, in Jesus' name. Mga halangan dito po, Panginoon, de la Cruz, bless, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na kaluluwang ito magpatuloy sa iyo. Sa pangalan mo po, Panginoon. Sister po, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ang mapul ko, Panginoon, complete healing deliverance. Sa kanya, Panginoon, complete healing deliverance. Sister Rosario, complete deliverance, Panginoon, in Jesus' name. In the name of Jesus. Kay Sister Pinelda, Panginoon, hallelujah. Pataling mo, bless, Panginoon. Kay Sister, Panginoon, Maribel, in the name of Jesus. Lord, salamat po, pinagaling mo, Sister, Panginoon, Clark sa Donis, Panginoon, Lord. O naman, nilihan, Panginoon. At magaling ang kalakasan sa Kanya. Sister Frank, Panginoon, in the name of Jesus Christ. By the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost, complete healing deliverance upon in Jesus' name. Ang ito, Panginoon, rin ang family. In the
the name of Jesus. I welcome Panginoon ang Torino family in Jesus' name. In Jesus' name, Torino family in Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah for your grace. Salamat po sa your mercy. Hallelujah. 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 We give you glory. We give you praise. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya. Pinalaya mo kami sa kasalanan. Pinalaya mo kami sa pagkaaling pinakasalanan. Pinalaya mo sa maging masawail. Malaya na kami, Panginoon Lord, na maging masunurin sa iyo. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Muli ng Panginoon, tayo po ay magbigay. Ating po, ikapo at handog sa Panginoon. Tithes and offering is belong to the Lord in Malachi 3, 8, 9, and 10, and 11, and 12, and Leviticus 27, verse 13. Hallelujah, hallelujah. Let us give, and God will give much more to you by the grace of God. We are not by force, but we are serving God heartily. If you love God, you can give heartily to the Lord. For God loveth a cheerful giver to the Lord. Awitin natin sa Panginoon, magbigay ng masaya sa kanyang gawain. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay ng masaya